Musika, isang babae ang nag-ambala ang honeymoon ng kanyang dating kasintahan na bagong kasal matapos ma-hospital ang anak na matagal na niyang itinago, ang tinatawag niyang The Billion Hidden Child. Punto de vista ni Amara, ikakasal na pala si Rafael ngayon. Napahinto ang aking mga kamay sa pag-aayos ng mga gamit nang marinig ko ang balita mula kay Pilar. Tumigil ang oras sa sandaling iyon at tila may mabigat na bagay na bumagsak sa aking dibdib. Napatingin ako kay Pilar at nakita kong hinihintay niya ang magiging reaksyon ko. Pilit kong inipon ang lakas ng loob upang ngumiti at sinabing, masaya ako para sa kanya. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, dama ko ang kirot na hindi ko maipaliwanag. Masaya para sa kanya? Tanong ni Pilar, hindi makapaniwala sa aking sagot. Amara, may anak kayo ni Rafael. May karapatan ka. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na may anak kayo? Alam mo naman na arranged marriage lang ang kasal niya ngayon. At alam kong ikaw pa rin ang mahal niya. Umiling ako at pinilit ang sarili kong maging kalmado. Hindi na kailangang malaman ni Rafael na may anak kami, sagot ko ng mahinahon pero puno ng lungkot. Hindi niya nga alam na nabuntis ko siya bago ko siya iniwan. 4 na taon na ang nakalipas, Pilar. Payapa na ang buhay ko ngayon. Ayoko nang guluhin pa ito. Matapos kong maayos ang aking mga gamit, tahimik akong lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang ko ay parang may bigat na dala. Nag-log out ako at pumunta sa waiting shed upang maghintay ng masasakyan. Hindi na ako nagulat sa balitang ikakasal na si Rafael. Ang mas nakakagulat pa nga ay natuloy pa rin ang plano ng kanyang ina matapos ang napakatagal na panahon. Noon pa man, matagumpay na napaghiwalay kami ni Rafael ng kanyang ina para lamang sa babaeng iyon. Wala akong laban noon. Huling taon pa lamang namin sa kolehiyo nang mangyari iyon. Kung pinili ako ni Rafael, baka hindi niya narating ang tagumpay na tinatamasa niya ngayon. Hindi siya magiging bilyonaryo at baka mahaylo ko lang siya pababa. Kaya, para sa katahimikan ng lahat at upang tigilan na ako ng kanyang ina, iniwan ko siya sa mismong araw ng aking kaarawan. Umalis ako sa lugar na ito para hindi na niya ako muling makita. Ngayon, 4 na taon na ang lumipas. Bumalik ako sa lugar na ito kasama ang anak ko dahil sa trabaho. Sa tingin ko, wala nang halaga ang lahat ng iyon para kay Rafael, lalo na't ikakasal na siya. Habang naghihintay sa waiting shed, biglang nagring ang cellphone ko. Nang tingnan ko kung sino ang tumatawag, kumunat ang noo ko nang makita kong si Aling Rosa ang nasa linya. Agad ko itong sinagot. Hello po, Nay. Napatawag po kayo, tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Amara, ang anak mo, nasama sa isang aksidente. Nabundol ng sasakyan sa lugar natin. Kritikal ang kondisyon niya, sagot ni Aling Rosa, nanginginig ang boses. Parang nalaglag ang mundo ko sa narinig ko. Kasabay ng pagbagsak ng aking puso, hindi ko napigilan ang mapahagulgol. Ano po, Nay? Totoo ba ang sinasabi niyo? Si Isay, tanong ko, halos hindi makahinga. Nagsimula nang magtinginan ng mga tao sa paligid dahil sa malakas kong pag-iyak. Nanginginig ang buo kong katawan sa sobrang kaba. Paanong nasama sa aksidente si Isay? 3 anyos pa lang siya. Anak, magtungo ka rito sa ospital, sagot ni Aling Rosa, pilit na pinapakalma ako. Sige po, Nay. Papunta na po ako, sagot ko, nanginginig na ang boses sa sobrang takot. Hindi ko na inantay ang pampasaherong jeep na hinihintay ko. Nagmadali akong pumara ng taxi upang mas mabilis akong makarating sa ospital. Habang nasa biyahe, hindi ko mapigilan ang patuloy na pag-agos ng luha ko. Ang bawat segundo ay parang isang siglo. Pagdating ko roon, agad akong tumakbo papunta sa emergency room. Hinawi ko ang mga kurtina, pilit hinahanap ang anak ko. Nay, tawag ko nang makita ko si Aling Rosa. Napalapit ako sa kanya, pilit pinapahid ang mga luha ko. Nasaan si Isay? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hinawakan ni Aling Rosa ang aking kamay nang mahigpit at hinayla ako papunta sa isang kurtina. Binuksan niya ito at doon ko nakita ang anak ko, nakahiga, puno ng dugo ang damit. Parang pinilipit ang puso ko sa sobrang sakit ng aking nararamdaman. Diyos ko, Isay, hindi ko magawang lumapit. Parang nawalan ako ng lakas. Nay, paano ito nangyari? Hindi niyo ba siya nabantayan?
Halos hindi ako makahinga habang naghihintay ng sagot ni Aling Rosa. Anak, nabangga ang bahay natin ng isang sasakyan na nawala ng preno, paliwanag niya habang pilit akong pinapakalma. Hindi ko naman alam na mangyayari ito. Ang driver ng sasakyan ay nasa presinto na. Siya ang gagastos sa lahat ng gastusin, pero dahil marami ang nasaktan, alam kong hindi niya kakayanin lahat ng bayarin. Nay, halos nagpapadyak ako sa kaba at takot. Ano ang gagawin ko? Si Isay, paano na siya? Anak, hindi tayo pababayaan ng Diyos, sagot ni Aling Rosa habang hinahaplos ang aking likod upang pakalmehin ako. Lumapit ang doktor at ipinaliwanag ang kalagayan ni Isay. Kailangan daw ng blood transfusion dahil maraming dugo ang nawala sa anak ko. Kailangan ito sa lalong madaling panahon. Lalo akong nanlumo. Nay, saan tayo kukuha ng dugo? Hindi kami magkapareho ng dugo ni Isay. Napahinto ako. Baka si Rafael. Natigilan ako sa aking iniisip. Ang pangalan niya ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa aking dibdib. Sinabi ni Aling Rosa, anak, siya naman ang tatay ng anak mo. Sigurado ako na pareho sila ng dugo. Wala na tayong ibang pagpipilian. Napatingin ako sa anak kong nakahiga sa kama, mahina at walang malay. Alam kong wala na akong ibang magagawa kundi harapin ang nakaraan. Kailangang mailigtas si Isay kahit ano pa ang mangyari. Naisip ko si Rafael. Wala akong balak na makita siyang muli, lalo na ngayon nakasal na siya. Parang isang mabigat na bato ang bumagsak sa dibdib ko habang nagugunita ang lahat ng alaala namin. Ang kapal naman ng mukha ko, bulong ko sa sarili habang pilit na pinipigilan ang sariling maiyak. Baka hindi pa siya maniwala sa akin na anak niya si Isay. Anak, ani ni Aling Rosa, desperado na ang tingin sa akin, wala na tayong pagpipilian. Ano, gusto mo bang mamatay na lang ang apo ko? Mabait naman si Rafael. Sigurado ako na hindi iyon magdadalawang isip. May pinagsamahan pa rin naman kayo. Napatingin ako kay Isay, ang anak kong nakahiga sa hospital bed. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nawala ng buhay at ang bawat hinga niya ay parang isang laban. Nailipat na siya sa isang kwarto habang naghihintay ng dugo na isasalin sa kanya. Parang sinasakal ang puso ko habang iniisip ang posibilidad na mawala siya. Wala na talaga akong ibang pagpipilian. Alam kong makapal ang mukha ko pero wala na akong magagawa. Kailangan ko siyang harapin muli. Bahala na kung ano ang mangyayari sa susunod, basta mailigtas ko lang si Isay. Punto de vista ni Rafael, nakatitig lamang ako sa kawalan habang ibinubuga ang usok ng sigarilyo. 7:00 na ng gabi, ngunit parang napakabagal ng oras. Hindi na namin tinapos ang reception ng kasal at umuwi na kami sa bahay. Ang lamig ng hangin ay parang sumasalamin sa lamig ng aking puso. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya ngayon. Ang dati kong iniiwasan na tadhana ay nangyari na, ngunit bakit parang hindi ko maramdaman ang kaligayahan? Rafael, napaigtad ako nang maramdaman ang yakap ni Clarita mula sa aking likuran. Ang init ng kanyang mga braso ay tila hindi kayang tunawin ang nagyayelo kong damdamin. Masaya ako na sa wakas ay kasal na tayo. Ang tagal kong hinintay ito, masaya niyang sabi, ngunit ang kanyang mga salita ay parang hangin lamang na dumaan sa akin. Umigting ang pangako at saka ko ikinalas ang kanyang yakap. Hinarap ko siya at kita ko na napaatras siya sa malamig kong tingin. You're happy dahil nakuha mo na ang gusto mo. Congratulations, Miss Clarita, malamig kong sabi habang nilagpasan siya. Ang bawat hakbang ko ay puno ng galit na pilit kong itinatago. Hinawakan niya ang braso ko, pilit akong pinipigilan. Bakit ka ganyan? Asawa mo na ako. Huwag mo akong sanjitin. Unang gabi natin ngayon, Rafael, mariin ang kanyang tingin sa akin, ngunit wala akong naramdamang kahit ano. Actually, matagal na sana tayong kasal kung hindi lang umeksena ang babaeng iyon sa buhay mo, dagdag niya. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng hinanakit at paninisi. Shut up, Clarita, madiin kong sagot, pilit na pinipigilan ang galit na namumuo sa aking dibdib. Totoo naman, Rafael, osat niya, hindi nagpapatalo. Hindi ka dapat malamig sa akin ngayon. Ako ang nasa tabi mo mula nang iniwan ka niya. Iniwan ka niya, Rafael.
Kaya dapat mag-move on ka na at magpakasawa sa akin. Pumikit ako at huminga ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang sakit na di naramdam ng mama ko ngayon ay parang tanikala na pumipigil sa akin. Wala akong magawa kundi ang sumunod sa kagustuhan niya. Pumayag akong pakasalan si Clarita kahit hindi ko siya mahal. Kahit na ang layo na ng narating ko, matitiklo pa rin ako ng pamilya ko. Will you just shut up? Gusto ko ng katahimikan ngayon, mahinahon kong sabi, ngunit dama ang bigat ng galit sa bawat salita. Bakit ako ang mag-shut up? Tama naman ako, di ba? Bakit ba sobrang hang up mo sa babaeng iyon? Wala naman siya kumpara sa akin. No, she's just an ordinary girl. Ginamit ka lang niya noon at iniwan. Sa akin pa rin ang bagsak mo dahil hindi para sa iyo ang babaeng iyon, Rafael. I said shut up, tuluyan na akong sumabog. Ang init ng ulo ko ay hindi ko na kayang pigilan. Time testing ako ng babaeng ito. Hindi ko alam kung bakit ganitong klaseng babae ang ipinaris ng pamilya ko sa akin. Nakakairita, masyadong pinapakialaman ang buhay ko. Kita ko na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Clarita, ulit ko, wala akong pakialam kahit lumuha ka pa. I am married to you. Hindi pa ba sapat yun? Ano pa ba ang gusto mo? Umiyak lang siya. Alam kong walang patutunguhan ang arranged marriage na ito. Ang mga pamilya lang namin ang nagkakabenepisyo. Hindi kami, hindi ako. Matulog ka na, iyon na lang ang nasabi ko bago tuluyang lumabas ng kwarto. Kailangan kong magpalamig. Kailangan kong huminga. Pero paglabas ko ng kwarto, nakita ko ang isang kasambahay na tumatakbo patungo sa akin. Manang, bakit? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng inis sa boses ko. Sir, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sabi niya importante raw po. Sino naman ang maghahanap sa akin? Kakakasal ko lang. Tell them to wait for tomorrow. I am tired. Pero, sir, importante po talaga eh. Umiiyak po siya, sagot niya, halatang nag-aalala. Nagsalubong ang kilay ko. Sino? Si Amara po, yung ex-girlfriend niyo po. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Si Amara, ang babaeng iniwasan ko ng 4 na taon. Ang babaeng iniwan ako. At ngayon, nandito siya. Bakit? Ano ang kailangan niya? Namilog ang mga mata ko sa sinabi ni Manang. Amara? Naguguluhan kong tiningnan siya, pilit iniintindi ang narinig ko. Ano ang ginagawa ni Amara dito? Nandito ba siya dahil ikinasal na ako? Ano ang pakay niya? Is she going to beg? 4 na taon na ang lumipas at ngayon ko muli siyang makikita. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili bago lumabas ng bahay. Sa bawat hakbang ko, dama ko ang bigat ng mga alaala. Nang makita ko ang isang babae sa labas, alam kong siya iyon. Hindi ko kailanman makakalimutan ang anyo niya. Ngunit ngayon pa talaga, ngayon, kung kailan kasal na ako. Iniwan mo ako, Amara. Hinayaan mo akong magdusa ng mag-isa. At ngayon, nandito ka? Binuksan ko ang maliit na pinto ng gate at kita ko ang kanyang pagkabigla nang makita ako. Kumunat ang noo ko nang mapansin kong magtong-mugto ang kanyang mga mata, tila hindi pa natutuyo ang mga luha. What are you doing here? Malamig kong tanong, pilit itinatago ang damdamin ko. Rafael, sambit niya, halos pabulong, ngunit dama ko ang bigat ng bawat salita. Ikasal, alam ko nasaktan kita dati kaya siguro galit ka na sa akin ngayon. Nandito ako para, just say it, Amara. Stop wasting my time. Naghihintay ang asawa ko sa loob. Pinagdiinan ko ang salitang asawa para iparamdam sa kanya ang realidad na siya na ang nakaraan. Kailangan mong sumama sa akin, Aniya, at muling tumulo ang kanyang mga luha. Kakapalan ko na talaga ang mukha ko. Kailangan ko ng tulong mo. What kind of help are you talking about? Malamig kong sagot, pilit pinipigilan ang sariling maawa. Yung anak ko, sagot niya, nanginginig ang boses. Kailangan niya ng dugo. Nabangga ang bahay na tinitirahan namin ng isang sasakyan at nasama siya. Anak mo? Hindi makapaniwala ang tono ng boses ko. May anak ka? Tumango siya at mas lalong bumuhos ang kanyang luha. Please, Rafael, pasensya na kung istorbo ako. Pero ngayon lang to.
malaking tulong na ang maibibigay mong dugo sa kanya. Kung hindi siya masasalina ng dugo, mawawala siya sa akin. Litong-lito ako. May anak na siya? Kanino? May asawa na ba siya? Ngunit sa kabila ng lahat ng tanong sa isip ko, dama ko ang desperasyon niya. Alam kong hindi siya magsisinungaling tungkol dito. Maghintay ka dyan. Kukunin ko lang ang sasakyan ko, sabi ko, at mabilis akong bumalik sa loob upang kunin ang susi ng kotse. Pagdating namin sa ospital, mabilis na tumakbo si Amara papasok habang hila-hila ako. Hindi ko akalain na makikita ko siyang muli. Hinanap ko siya noon, ngunit parang nilamon siya ng lupa. Umalis siya ng walang palem, hindi tinapos ang pag-aaral, at kahit ang mga kaibigan niya, walang balita tungkol sa kanya. Kaya laking gulat ko nang makita ko siya ngayon. Payat na siya, halatang maraming pinagdaanan. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nagbabago ang kagandahan niya. Pumasok kami sa isang kwarto, at doon niya ako binitiwan. Tumayo ang isang pamilyar na babae nang makita ako, si Aling Rosa, ang mama ni Amara. Rafael, tawag niya sa akin, ngunit hindi ko siya pinansin. Agad na napako ang tingin ko sa batang nakahiga sa kama, walang malay, putlang-putla, at tila walang lakas. May kung anong kirot sa puso ko habang tinitingnan siya. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may kakaiba sa bata. Lalo na nang mapansin ko ang kanyang mga mata kahit nakapikit, tila pamilyar. What is the meaning of this? Bakit kamukha ko? Tanong ko, binalingan si Amara na hindi makatingin sa akin. Tahimik na lumabas si Aling Rosa, tila binibigyan kami ng pagkakataon na mag-usap. Amara, sabi ko, pilit pinapakalma ang sarili, kailangan kong malaman ang totoo. Bakit kamukha ko ang batang ito? Napakunot ang noo ko nang makita ko siyang umiwas ng tingin. Rafael, bulong niya, nanginginig ang boses. Kailangan niya ng tulong mo. Ayoko siyang mawala sa akin. Punto de vista ni Amara, nakatulala na lamang ako habang naghihintay sa labas ng kwarto. Halos hindi na ako nakapag-ayos ng sarili dahil sa sobrang pag-aalala ko sa anak ko. Pero higit pa roon, iniisip ko kung paano ko ipapaliwanag kay Rafael ang lahat. Ngayong alam na niya ang tungkol kay Isay, paano na? Kasal na siya. Hindi na ako magtataka kung susugurin ako rito ni Clarita. Ilang sandali pa, nakita ko si Rafael na lumabas mula sa isang kwarto. Mukhang natapos na ang pag-donate niya ng dugo. Tumayo ako mula sa pagkakaupo, ngunit natigilan nang makita ko ang malamig niyang tingin. Maraming salamat, mahina kong sabi. Pupuntahan ko lang ang anak ko. Lalagpasan ko na sana siya, ngunit bigla niyang hinawakan ang braso ko at hinatak pabalik sa harapan niya. Nagsimula akong kabahan. Mag-usap tayo, Amara, aniya, seryoso ang boses. Hindi naman siguro pwedeng basta-basta mo na lang akong iwan matapos kong mag-donate ng dugo sa anak mo. Sa susunod na lamang tayong mag-usap, Rafael. Pasensya na kung naistorbo kita ngayon. Amara, madiin niyang sabi, sagutin mo ang tanong ko. Kaninong anak yon? Napasinghap ako, pilit na iniwas ang tingin. Anak ko, anak mo, sagot ko, nanginginig ang boses. Ikaw ang ama ni Isay. Hindi ko nasabi sa'yo dahil hindi ko rin alam noon. Nalaman ko lang na buntis ako nang maghiwalay na tayo. Anak ko yon? Tanong niya, nanginginig ang panga. Anak ko yon, Amara? Rafael, agad kong hinablat ang braso ko mula sa kanya nang marinig namin ang isang pamilyar na boses. Rafael, sigaw yun ni Clarita. Napalingon kami pareho at doon ko nakita ang galit sa mukha ng bagong dating na babae. Napaatras ako. Rafael, ano ang ginagawa mo rito? At bakit kasama mo ang babaeng yan? Sigaw niya, puno ng galit. Lalapitan na sana niya ako, ngunit agad siyang hinaranggan ni Rafael. Clarita, stop. Aniya, malamig ngunit puno ng autoridad. Wala kaming ginagawang masama. Siguro ikaw ay wala, pero ang babaeng yan. Ang kapal ng mukha, sigaw ni Clarita, pilit akong inaabot. Hindi ko na sila pinansin. Umatras ako at naglakad palayo, diretso sa kwarto ng anak ko. Hindi ko kayang makipagtalo. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay si Isay. Gusto ko lang siyang mabuhay. Wala akong ibang pakay.
Pagpasok ko sa kwarto, nakita kong unti-unti nang bumabalik ang kulay ng aking anak. Ayon sa doktor, matagumpay ang pagsali ng dugo at malapit na siyang magising. Umupo ako sa tabi ng kama niya, hinaplos ang kanyang buhok at hinalikan siya sa noo. Mahal kita, anak. Pasensya na kung hindi ako nandoon nang mangyari ang aksidente. Mahal na mahal kita. Gagawin ni Mama ang lahat para sa'yo. Hindi ko na muli nakita si Rafael paglabas ko ng kwarto. Parang hangin siyang nawala at sigurado akong kinuha na siya ng asawa niya. Napabuntong hininga ako, ngunit dama ko ang kirot sa dibdib ko. Kung kailan nagkita kami muli sa ganitong sitwasyon pa, hindi ko talaga inaasahan ito. Wala akong balak na muling pumasok sa buhay nila, lalo na kay Rafael. Kasal na siya at ayaw ko nang guluhin pa ang tahimik kong buhay kasama si Aling Rosa at ang pinakamahalaga sa akin, ang anak kong si Isay. Mama, naputol ang pag-iisip ko nang marinig ko ang maliit na boses ng anak ko. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit nang makita kong gising na siya. Parang gaman ang lahat ng bigat sa mundo ko. Sobrang laki ng pasasalamat ko dahil ito lang naman ang hinihintay ko, ang mabuksan muli ang kanyang mga mata. Mama, why ka cry-cry? Tanong niya habang nakatingin sa akin na parang hindi niya maintindihan ang mga luha ko. Umiling ako at pilit pinigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi ako umiiyak, sagot ko, pilit nang umiti. Napuwing lang si Mama. Mama, may panaginip po ako. Sobrang gandang panaginip, sabi niya, sabay ngiti na nagbigay ng liwanag sa buong kwarto. Ano yun, anak? Tanong ko, pilit na tinatago ang kaba sa dibdib ko. Ngumiti siya, masaya at puno ng inosenteng kagalakan. May yamakap po sa akin. Papa ko raw po siya. Mama, may papa po ba ako? Katulad ng kapitbahay natin, biglang nanikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Bago pa man ako makahanap ng tamang sagot, bumukas ang pinto ng kwarto. Napalingon ako at nakita si Aling Rosa na pumasok, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasunod niya si Rafael. Napatingin ako kay Aling Rosa at halata sa mukha niya ang kaba. Napakagatlabi siya, tila alam niyang magiging mahirap ang susunod na mangyayari. Napabuntong hininga ako, kinuha ang mga dala niyang prutas at laruan na halatang para kay Isay. Lalabas muna ako, paalam ni Aling Rosa, at iniwan kaming tatlo sa kwarto. Tahimik ang lahat at ramdam ko ang bigat ng tingin ni Rafael sa anak ko. Si Isay naman, tila nagtataka sa presensya ng lalaking ngayon lang niya nakita. Isay, lumapit ako sa gilid ng kama ng anak ko, pilit pinapanatag ang sarili. Sa gilid ng mata ko, kitang-kita ko ang tingin ni Rafael sa akin, halong pagtataka, sakit at galit. Ngumiti ako kay Isay, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. May sagot ako sa tanong mo, anak. Binalingan ko si Rafael bago muling tiningnan ang anak ko. Yan ang papa mo, anak. Namilog ang mata ni Isay, puno ng pagkagulat at tuwa. Talaga po, tanong niya, sabay belang kay Rafael. Papa po kita? Namula ang mata ni Rafael, halatang pinipigilan ng emosyon. Parang kaunti na lang at iiyak na siya. Yes, I am your father, sagot niya, mabigat ang boses ngunit puno ng pagmamahal. Nakaramdam ako ng konsensya habang pinapanood silang dalawa. Pero ano pa ba ang magagawa ko? Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Nangyari na ang lahat at wala na akong magagawa kundi tanggapin ito. Dito ka na po sa amin. Makikita po kita palagi, tanong ni Isay, masayang masaya habang nakatingin kay Rafael na parang matagal na niyang kilala. Iniwas ko ang tingin ko sa kanila dahil hindi ko kayang makita ang saya sa mukha ng anak ko habang alam kong hindi namin makakasama si Rafael ng buo. Yeah, I'll make sure of that, sagot ni Rafael at kita ko ang determinasyon sa boses niya. Lumabas na lang ako ng kwarto upang bigyan sila ng oras. Napaupo ako sa isang bangko sa labas, pilit na pinapakalma ang sarili. Napaisip ako, pinayagan kaya siya ni Clarita na pumunta rito? Hindi pa man linggo mula nang ikinasal sila, ngunit mas marami pa ang oras niya rito kaysa sa asawa niya. Napasandal ako at napapikit, tsaka ko na siguro iisipin ang mga susunod na mangyayari. Deserve din naman ni Rafael na makilala ang anak niya. Lumipas ang mga araw at tuluyan nang gumaling si Isay.
Pinayagan na rin kami ng doktor na lumabas ng ospital. Sobrang saya ko nang makita ang anak kong masigla na ulit. Kinarga ko siya habang kumakawi siya sa mga nurse na tuwang-tuwa sa kanya. Masaya ka ba, anak? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Opo, ang dami kong laruan, mama. Tapos may papa na ako, sagot niya, puno ng kasiyahan. Mapait akong napangiti sa huli niyang sinabi. Sana maintindihan ng anak ko balang araw na hindi namin makakasama ang papa niya dahil may pamilya na ito. Pero sa ngayon, hayaan ko muna siyang maging masaya sa simpleng katotohanan na may papa siya. Habang naghihintay kami sa labas, nagulat ako nang makita si Rafael na dumating. Nanatili akong nakaupo, nagtataka kung bakit siya ang nandito at hindi si Aling Rosa. Matapos niyang ilagay ang mga gamit namin sa sasakyan, bumalik siya sa pwesto ko. Tara na, yaya niya, diretso ang tingin sa akin. Teka lang, Rafael, pagpigil ko. May kukuha kasi sa amin. At saka, hindi magandang tingnan ang ganito. Wala na tayong oras para mag-isip pa ng ganyang bagay. Tara na, sagot niya, sabay hatak sa akin habang buhat ko si Isay na masayang masaya sa presensya ng papa niya. Binuksan ni Rafael ang pinto sa front seat. Sakay na, hindi ko na siya pinigilan. Umupo ako sa front seat, karga si Isay na abot langit ang ngiti habang yakap-yakap ang bagong laruan niya. Habang umaandar ang sasakyan, napatingin ako kay Rafael. Tahimik siya, ngunit halata sa mukha niya ang bigat ng iniisip. Sa kabila ng lahat, hindi ko maitanggi na sa pagkakataong ito, parang bumalik ang dati naming samahan kahit sandali lang. Rafael, tawag ko sa kanya nang makaupo na siya sa driver's seat. Si Aling Rosa kasi, just tell her about it later, malamig niyang sagot bago pinaandar ang sasakyan at umalis na kami. Sinabi ko kay Rafael ang address ng bago naming titirhan, ngunit mukhang hindi niya ito alam dahil ibang daan ang dinaanan namin. Rafael, hindi kayo titira doon, Amara, pagputol ni Rafael sa akin. Hindi ko hahayaang tumira ang anak ko sa delikadong lugar. Natahimik ako, titira kayo sa akin, dagdag niya. Gulat ko siyang binalingan. Rafael, nagsimula na akong kabahan. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Alam mong kinasal lang naman kami dahil sa pamilya namin. Nothing else. Humigpit ang hawak niya sa manibela. And besides, this is your fault. You left me, kaya naikasal ako sa kanya. Ano ang plano mo kung ganun? Titira kami kasama si Clarita? Ayaw ko ng gulo, Rafael. Hindi ko pinakilala sa iyo ang anak ko para lang maging magulo muli ang buhay namin. Why? Kung hindi ba naging delikado ang buhay niya, wala kang balak sabihin sa akin? Wala kang balak ipakilala sa akin? Mama, Papa, are you fighting po? Bigla kong napatikom ang bibig ko. Munti ko nang makalimutan na kasama pala namin sa kotse ang anak namin. Hindi, anak. Hindi kami nag-aaway. Badang mag-away, sagot ko, sabay haplos sa kanya. Hindi na rin umiimik si Rafael. Bahala siya sa buhay niya. Hindi naman siguro niya hahayaang bastyusan kami ng asawa niya. At syempre, naintindihan ko yon. Asawa niya yon. May karapatan siya. Huminto ang kotse ni Rafael sa isang malaking gate. Hindi ito ang bahay na pinuntahan ko noong gabi na nanghingi ako ng tulong sa kanya. Automatic na nagbukas ang gate at pumasok ang kotse na sinakyan namin. Doon bumungad sa akin ang bagong bahay. Bahay ba ito ni Rafael? Ilan ba ang bahay niya? Tanong ko sa sarili ko. Bumaba na kami sa kotse nang buksan ni Rafael ang pinto. Nanatili akong mangha sa aking nararamdaman. Napagtanto ko na sobrang layo na pala ang narating niya dahil may mga ganito na siya. Kung hindi kami naghiwalay, mararating kaya niya ang ganito? Hindi naman kasi pwedeng magtanan kami dati dahil wala pa naman siyang masyadong kakayahan, hindi katulad ngayon. Mukhang makukuha na niya kung ano ang gusto niya. Let's go inside, sabi ni Rafael. Napakurap-kurap ako at mabilis na sumunod sa kanya. Kung maganda ang labas ng bahay, mas maganda ang loob. Hindi man lang nag 1/4 ang bahay namin dito. Kahit ang sala, sobrang lawak. Mukhang makakatakbo ang anak ko dito dahil sa lawak. Mama, tawag ni Isay, sabay turo sa isang lugar. Many toys. Tiningnan ko ang tinuro niya at umawang ang labi ko.
Sa tapat ng sala ay parang playground dahil ang daming mga laruan. Mukhang hinanda ito ni Rafael para sa anak namin. Gusto mo maglaro? Tanong ni Rafael kay Isay. Yes, Papa, masaya niyang sagot sabay nagpabuhat kay Rafael. Umatras ako para bigyan sila ng oras at pinagpatuloy ko na lang ang pagmamasid sa bahay. Natigilan nga lang ako nang mag-text si Aling Rosa. Nagtanong siya kung nasaan kami. Munti ko nang makalimutan si Aling Rosa. Agad-agad akong nagtipa ng mensahe at tinext ang address namin para diretsyo na lamang ang pagpunta niya rito. Mga 1 oras lang yata si Rafael dito dahil umalis na siya pagkatapos. Hindi na rin ako nagtanong dahil obvious naman kung saan ang tungo niya, doon siya tungo sa asawa niya. Gusto ko ngang magsalita, gusto kong mag-usap kami ng maayos tungkol sa sitwasyon na ito na walang masasaktan. Gusto kong malaman kung matatanggap ba ang anak ko ng pamilya niya at ng asawa niya. Kung matatanggap si Isay, wala na akong problema doon. Pag-uusapan na lang ang saktong parenting namin. Napabuntong hininga na lamang ako at tiningnan si Isay na masayang naglalaro sa kanyang mga bagong laruan. Wala sa sariling napangiti ako habang masaya siyang pinagmamasdan. Rafael, point of view, saan ka galing? Galing ka na naman sa babaeng yun? Tanong ni Clarita, sabay sigaw. Sumakit agad ang ulo ko dahil yun ang bumungad sa pag-uwi ko. 1 linggo na ang nakalipas mula nang ikinasal kami at wala siyang ginawa kundi ang sumigaw. Rafael, ano ba? Sigaw niya nang hindi ako sumagot. Asawa mo ako, wala ka bang respeto sa akin? Huminto ako at binalingan ko siya. Kita ko na naitik agad niya ang kanyang bibig. This relationship is a mistake to begin with, seryoso kong sabi. Now that we are talking about it, sasabihin ko na lang ng diretsahan sa'yo. I want an annulment. Clarita, what? Nalaglag ang panga niya. No, hindi kayo maghihiwalay, Rafael, sigaw niya. Kumunat ang noo ko at agad na ibinaling ang tingin sa bagong nagsalita. Umawang ang labi ko nang makita ko si Mama na naka-wheelchair. What is she doing here? Tanong ko. Sinabi ni Clarita ang lahat. Malamig niyang panimula, may anak kayo ng ex-girlfriend mo. Naikayam ko ang kamao ko. Sigurado ka ba na anak mo yun? O baka naman ay hindi. Naniwala ka lang doon, dagdag pa ni Mama. Alam mo namang may asawa ka na, Rafael. Siya dapat ang inaatupag mo, hindi ang babaeng yun at kung ano pang tiyanak na dala niya. Apo mo ang sinasabi mong tiyanak, Mama, malamig kong sabi. Huwag mong insultuhan ang anak ko sa harapan ko. Anak, nakita mo lang ang babaeng yun matapos kanyang iwan, nagkaganyan ka na? Sino ba ang nasa tabi mo throughout the years? Di ba si Clarita? Wala akong pakialam, Mama. I want to be with my little family, mariin kong sabi. Hindi pwedeng hindi ko siya makasama. Humawak si Clarita sa braso ko kaya naibailang ko ang tingin ko sa kanya. Pwede naman nating kunin ang batang yun kung anak mo talaga, Rafael. Ako, I can be the mother of your child. Hindi mo naman ako kailangang hiwalayan dahil lang dyan. Handa akong maging ina niya. Inalis ko ang kamay niya sa braso ko. Don't be stupid, Miss Clarita. Hindi mangyayari yun. Nilagpasan ko sila. Narinig ko ang pagtawag ni Mama sa pangalan ko, ngunit hindi ko na sila pinakinggan. I am thankful na may rason na ako para makawala sa tali na ito. Alam ko na magiging masama ako, pero why would I stay with a girl I don't love? Lalo na ngayong hindi pa naman matagal mula nang ikinasal kami. 1 linggo pa lang kaya hindi ko na patatigilan. Asikasuhin ko na. Agad ito dahil ngayon, hindi na ako mapipigilan ng sarili kong ina. Wala na akong pakialam kung gagamitin na naman niya ang sakit niya sa akin. I don't want to lose this chance to be with my daughter. Amara, point of view, 1 buwan na ang nakalipas mula nang malaipat kami sa bahay na ito. Hindi na muling nagparamdam si Rafael sa amin. Ngunit wala namang problema sa buong bahay dahil binabayaran naman niya, lalo na ang kuryente. Hindi naman kami pinapabayaan dahil may kasambahay din namang naka-assign dito. Hindi ko na dinamdamang hindi niya pagbalik dito dahil hindi naman kami mag-asawa. Kahit hinahanap siya ng anak ko, di na dahilan ko na lang na nagtrabaho siya sa malayo upang hindi masaktan si Isay. Isay, work lang si Papa, ha? Ani ko sa kanya. Yes po, Mama, sagot niya.
Napangiti ako at saka hinalikan ko siya sa pisngi. Nay, tawagan mo agad ako kapag may problema. Papasok na po ako. Sige, anak, mag-ingat ka, sagot ni Aling Rosa. Taxi ang sinakyan ko patungo sa trabaho upang mas mabilis ang aking pagdating. Ilang araw kasi akong absent para alagaan si Isay noong na-hospital siya. Nag-request ako ng leave, bale 2 linggo din iyon. Kaya ngayong nakabalik ako, tambak agad ang trabaho ko. Nagkabalikan ba kayo ni Rafael? Tanong ni Pilar, katabi kong cubicle. Nanindig ang balahibo ko sa tanong niya. May asawa na si Rafael. Bakit ako makikipagbalikan? Sagot ko. Ngumiti siya sa akin. Ba't sabi mo siya ang nagbigay ng dugo kay Isay? Oo, sagot ko, sabay ibinalik ang tingin sa screen ng laptop. Pero hindi naman ibig sabihin noon na magkakabalikan kami. Binigyan niya lang kami ng suporta, yun na, at wala nang iba. Sos, umirap si Pilar. Di na ako magtataka kung may baby number 2. Anak ko, kawawa naman si Clarita niyan. Naalala ko noong college tayo, sausaw yan sa relasyon niyo, no? Buti di ka nagtanim ng galit sa kanya. Wala naman akong magagawa kahit magalit pa ako. Noon pa man, nakabukas na sa kanya ang pamilya ni Rafael. At saka, huwag na nga natin pag-usapan. Hindi naman relevant si Clarita sa buhay ko. Sa tuwing naiisip ko kasi ang pangalan niya, parang hindi tatahimik ang buhay ko. Natawa si Pilar at bumalik na sa kanyang trabaho. 5:00 sana ang out ko ngunit nag-overtime ako para mabilis kong matapos itong mga papel na nakatambak noong wala ako. Ginagawa ko ito para may oras na muli ako sa anak ko kapag napunan ko na lahat. Nang mag-6:00 na, doon ako nag-out sa building. Ngunit bago ako umuwi, nagtungo muna ako sa grocery store upang bumili ng makakain na dadalhin ko para sa amin ni Isay at ni Aling Rosa. Hoy, may chika ako sa inyo. Alam niyo ba, naghiwalay na sina Clarita at Rafael? Natigil ako sa paglalagay ng binili ko sa cart nang marinig ko iyon. Kumunat ang noo ko kasi nabanggit ang pangalan ni Rafael at ng kanyang asawa. Oh my gosh, really? Tanong ng isa. Oo, 1 linggo lang daw ang kasal tapos hindi na umuuwi sa bahay si Rafael, according to Clarita. Oh my gosh, what's the reason kaya? Hinanap ko ang may-ari ng mga boses at nakita ko sa mga counter ang 2 babaeng nagchichikahan. It's because of a girl from the past daw. Ewan ko ba, Clarita is heartbroken. Alam mo naman, she did everything para lang may kasal siya kay Rafael. Nagsalubong ang kilay ko. Ano ang nangyari kay Rafael at Clarita? Naghiwalay sila? Bakit? Hindi maiwasan ang pagkabog ng aking puso. Hindi naman siguro dahil kay Isay, di ba? 1 buwan na naming hindi nakikita si Rafael. Hindi na nga siya pumupunta sa bahay na pinatira niya sa amin. Kaya bakit naman dahil sa amin? Ipinilig ko na lamang ang ulo ko at nagpatuloy na sa pagpili. Mas mabuting hindi dahil sa anak ko ang hiwalayan nila dahil panigurado ako, magiging magulo ang buhay naming mag-ina. Matapos kong mag-grocery, umuwi na ako sa amin. Sa tapat pa lang ng bahay, narinig ko na ang tawa ng anak ko. Hindi ko maiwasan ang mapangiti. Mukhang masaya ang anak ko ngayon. Ano kayang meron? Hinubad ko ang sandals ko at saka inayos ang sarili para hindi halatang stress sa trabaho. Baby Isay, malamig na tawag ko sa anak ko. Nandito na si Mama. Narinig ko ang mga yapak kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Malaki ang bahay anak, pero huwag masyadong malikot, ha? Baka madapa ka, baby CH, natutap ko ang aking bibig nang hindi si Isay ang bumungad sa akin. Napaatras ako sa gulat nang makita ko si Rafael. Di Rafael, nakita ko si Isay na tumatakbo patungo sa akin. Mama, pilit akong ngumiti ng yamakap sa mga tuhod ko si Isay. Hindi pa rin pumasok sa isip ko na nandito si Rafael. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko. Mama, sabi ni Papa, dito na raw siya titira, masayang sabi ni Isay. Namilog ang mata ko sa sinabi ng anak ko. Tiningnan ko si Rafael na ngayon ay nakakunot ang noo sa akin. Bakit? Bawal ba? Tanong niya. Hindi naman sa ganon, pero may asawa ka na, Rafael. Kahit may anak ka sa akin, hindi magandang tingnan na nandito ka. Hiwalay na kami ni Clarita, simpleng sambit niya. Tinawag niya si Isay.
Halika rito. Maglalaro pa tayo. Yes, Papa. Lumapit si Isay kay Rafael at kinarga siya nito bago bumalik sa kanilang playground na katapat lang ng aming sala. Anak, lumapit si Aling Rosa sa akin at tinulungan niya ako sa mga dala kong grocery bags. Nay, ano ang nangyayari? Tanong ko. Anong hiwalay ang sinasabi ni Rafael? Legal separation, paglilinaw ni Aling Rosa sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero iyon ang sabi niya. Kaya siya hindi bumalik dito dahil inaasikaso niya iyon. Hindi na tuloy ako mapakali. Para kasing lumalapit na ang gulo sa amin. Anak, hinawakan ni Aling Rosa ang aking braso. Hayaan mo na, as long as wala ka namang ginagawang masama. Para sa anak niya lang naman ito kaya niya iyon ginawa. Kung alam niya na may anak pala siya, baka hindi na niya pakakasalan si Clarita. Tiningnan ko sina Isay at Rafael na masayang-masaya sa playground. Nakasakay kasi sa likod ni Rafael ang aking anak habang tumatakbo sila sa mat. Tawa ng tawa ang anak ko, halatang masaya siya. Ipinilig ko na lamang ang ulo ko at hindi na lang muna inisip. Totoo ba na legally separated na kayo ni Clarita? Hindi ko maiwasang magtanong matapos niyang patulugin ang anak ko sa kwarto. Oo, sagot niya. Hindi ganun kadali ang legal separation, Rafael, ani ko. Nagsasabi ka ba ng totoo? Ayaw namin ng gulo. Tumingin siya sa akin. Alam ko na matagal ang legal separation. Pero wala namang imposible. Mangyayari talaga ang gusto ko kung ipagpipilitan ko. Naisip ko agad na dahil map-era siya kaya napakadali para sa kanya. Ewan ko ba, pero hindi pa rin ako mapapanatag. I will stay here, Anya. I want to be her father. Rafael, pwede ka namang maging tatay ng anak ko nang hindi hinihiwalayan ng asawa mo, rason ko. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos ito. At ayaw mong makipaghiwalay ako sa asawa ko? Kita ko na parang nainsulto siya sa sinabi ko kanina. It's not for you to decide, Amara. This is my life. The moment you introduced me to our child, yun na ang katapusan. Hindi pwedeng hindi ko siya makasama hanggang sa paglaki niya. Alam mong magiging magulo ang lahat, Rafael, ani ko, hindi na may tago ang pag-aalala. Wala kang ang ginagawang masama. Sinusuportahan mo ang anak ko. Pero paano ako? Ano ang sasabihin ng mga tao? Na inahas kita mula sa asawa mo? Na ginamit ko ang bata kaya ka narito ngayon? Nanatili ang tingin niya sa akin, parang tinitimbang ako. Pasensya na, Rafael. Kahit bahay mo ito, hindi ako sang-ayon na dito ka titira kasama ang anak ko. Kung ayaw mo talaga, kami ang aalis. Napaatras ako nang humakbang siya palapit sa akin at hinawakan niya ang baba ko. Napalunok ako ng husto dahil sa ginawa niya. Why? You think gagapangin kita habang nandito ako? You're afraid na baka iibig ka muli sa akin? Nayayakapin kita, hahalikan, at higit sa lahat ay hahawakan. Namilog ang mata ko at itinulak siya, pero agad niyang nahawakan ang braso ko. Rafael, sigaw ko. Don't worry. I won't do that, Anya. Sumusunod ako sa batas, Amara. Hindi na ako katulad noon na sunod sa year na lamang sa magulang, wala pang maipagmalaki at hindi pa makuha ang gusto ko. Now, I know what I want. I can do everything para makuha ko ang gusto ko. Huwag kang mag-alala, tsaka mo lang ako matitikman kapag naanal ko na ang asawa ko. Binitiwan niya ang braso ko bago siya nagtungo sa kwarto niya. Hinayaan ko na lamang si Rafael na manatili sa sariling bahay niya. Okay na rin yun para makapagpahinga si Aling Rosa sa pagbabantay sa anak ko. Mukhang hindi naman yata kailangan ni Rafael na magtrabaho para magkapera. Hinayaan ko na lamang siya. Bye, Mama. Hinalikan ko sa noo ang anak ko bago ko hinaplos ang kanyang mukha. Napatingin si Rafael sa akin matapos kong halikan ng anak ko. Uuwi ka rito ng 5 p.m., right? Tanong niya. Oh, bakit? Sagot ko. Sabay tayong mag-dinner, Anya, sabay tingin kay Isay. Kaya umuwi ka. Uuwi naman talaga ako, ani ko, sabay ngiti sa anak ko. Ha, magpakabait ka, ha? Yes po, Mama, sagot ni Isay. Umalis na ako sa bahay para magtrabaho. Hindi gaya ng una, hindi na masyadong marami ngayon dahil natapos ko na.
Si Pilar ay tawang-tawa pa nga sa akin dahil nakita niya na nagmamadali ako. Bakit ka ba nagmamadali? Akala ko ba ay mag-o-overtime ka muli? 5 ako mag-out, sabi ko. May gagawin kasi ako. May dinner kayo, no? Napalingon ako sa kanya. Paano mo nalaman? Tanong ko. Nginuso niya ang phone ko na nasa lamesa. Tiningnan ko ito at nakita ko na nag-pop out ang message mula sa isang unregistered number sa notification. Unregistered number, hey, this is Rafael. Make sure to go home at 5 p.m., Amara. Ikaw hindi sabi sa akin. Oh, nagkabalikan kayo? Usisa niya. Agad akong umiling sa kanya at in-off ang phone ko. Hindi ka ba napapangiwi dyan sa sinasabi mo? Sabi mo kanina, legally separated na sina Clarita at Rafael. So ibig sabihin, pwede na kayo? Napailing ako sa kaibigan ko at nagpatuloy sa ginagawa. Kasal pa rin naman sila, di ba? Hoy, ikaw ang dali talaga makapagdesisyon ng Rafael mo. Malamang, may anak kayo, sagot niya. Nanatiling untouched si Rafael. Sa ospital pa naman ang first night niya imbis na sa asawa niya. Para sa anak ko naman iyon. Desperada lang, alam ko. Hoy, pero para kay Rafael, baka naisip na niya na chance na niya iyon para hiwalayan agad si Clarita. Alam naman nating dalawa kung gaano kayo ni Rafael kay Clarita dati pa. Antong hininga ako. Huwag na nga natin silang pag-usapan. Nagmamadali akong nag-out agad ng mag-alas 5 para umuwi. Pag-uwi ko, naroon na nga sina Aling Rosa, Rafael, at Isay sa dining area, naghihintay na sa akin. Namangha ako sa mga masasarap na pagkain na nasa lamesa. Anong meron? Tanong ko, sabay baba ng bag sa upuan. You don't remember? Medyo nagdududa na tanong ni Rafael. Mama, it's your birthday today, sagot ni Isay. Namilog ang mata ko sa sinabi ng anak ko. At bago pa man ako makapag-react, pumutok na ang isang party popper sa ibabaw ko. Isang kasambahay ang may dalang cake na may kandila para sa akin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama. Nangilid ang luha sa aking mga mata, lalo na nang lumapit si Cha sa akin at niyakap ako. Akala ko ay bukas pa ang birthday ko? Anong petsa ba ngayon? Tanong ko, litong-lito. Masyado mo namang nilulunod ang sarili mo sa trabaho, anak, kaya nakalimutan mo na ngayon ang birthday mo, ani Aling Rosa. Nang tingnan ko si Rafael, seryoso lang ang kanyang tingin sa akin. Mama, make a wish and blow the candle, ani Cha. Sige na po, sige na po. Pinalis ko agad ang luha ko bago pa man ito tuluyang tumulo at saka hinaypan ang kandila. Nagpalakpakan silang lahat bago namin naisip ang kumain. Hindi ako nagse-celebrate ng birthday ko. Wala lang kasi habang tumatanda, nawawala na ako ng gana. At may iba ring dahilan kaya parang gusto ko nang kalimutan ang birthday ko. Ang araw na iyon ay ang araw na hiniwalayan ko si Rafael. Unti-unti ko na ring tinanggap at kinumbinsi ang sarili ko na nandito si Rafael sa bahay para kay Isay. Kaya pinilit ko na lamang ang sarili ko na huwag mag-isip ng iba habang nandito siya. Kahit minsan ay nahahalata ko na ang pagiging sweet niya sa akin, pinilit ko ang sarili ko na maging manhid para hindi rurupok ang puso ko. Umabot din siya ng ilang buwan dito. Sa bawat buwan, napapaisip din ako kung bakit walang gumugulo sa amin. Walang Clarita, walang mama niya ang gumugulo ngayon. Ano kayang ginawa niya para mangyari iyon? Lalo na ngayon na processing pa lang ang annulment nila. Amara, napatingin ako kay Rafael na ngayon ay sinamahan ako sa terasa. Gabing-gabi na at nawala ang malalim kong iniisip dahil sa kanyang pagsulpot. Umayos din ako ng upo. Rafael, pwede bang tumigil ka na sa trabaho mo? Kumunat ang noo ko sa tanong niya. Mas maganda kung nandito ka na lang sa bahay kasama ang anak natin. Bakit mo yan sinasabi? Tanong ko at medyo napalunok nang makita ang pagbunga ng kanyang mga mata. I just want you here, malumanay niyang sabi. As a family. Amara, mahal mo ba ako? Tanong niya habang nakatingin diretso sa aking mga mata. Mahal mo ba ako, Amara? Bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kanyang tanong.
Ngayong malapit na kami sa isa't isa, parang rurupok na yata itong puso ko. Sa ilang buwan niya rito, kahit palagi niyang sinasabi na nandito siya para sa anak lang namin, hindi pa rin niya iyon napapatunayan. Para sa anak lang talaga, kung palagi siyang sweet sa akin. Kahit sa umaga, tuwing tatanggo ako sa trabaho, hinahanda niya ako ng agahan kahit may kasambahay naman kami. Tuwing uwian, nagugulat na lamang ako na nasa labas na siya ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Sinusundo ako. Hindi ko masasagot yan, sambit ko at nag-iwas ng tingin. Gaya ng sabi mo, nandito ka para sa anak natin. Alam mo na hindi lang para sa anak natin kung bakit ako nandito, mariing sambit ni Rafael. Kaya napatingin ako sa kanya. Sinabi ko yun, pero masisisi mo ba ako? Habang tumatagal, bumabalik yung dating nararamdaman ko sa'yo. Na kahit pilit mo akong itulak, hindi ko yun magagawa. My marriage with Clarita is a mistake in the first place. Dapat hindi ako naikasal sa kanya. Dapat noong malaman mong buntis ka, sana lumapit ka agad sa akin. At ikaw sana ang asawa ko ngayon. Hindi na dapat ako naghihirap ng ganito. Pero nangyari na ang lahat. Now, I want to go back to where I belong. I belong to you, Amara. Ikaw ang tunay na nagmamay-ari sa akin. Nakagat ko ng mariin ang labi ko. Gusto ko lang malaman kung mahal mo ba ako? Seryoso niyang tanong sa akin. Paano kung sasabihin ko sa'yo na mahal nga kita? May magagawa ka ba roon? Tanong ko, sabay bilang muli sa kanya. Kahit sabihin na nating naghiwalay na kayo ni Clarita, hindi pa rin ako matatanggap ng magulang mo. Kung sakaling dito ka sa akin, baka ako pa ang masisisi na naghiwalay kayo ng asawa mo. Na ang isang pobreng kagaya ko ang nagawa kang magdesisyon ng ganyan. Hinawakan niya ang mukha ko. Kusang tumulo ang luha sa aking mga mata. I love you, Amara. Lahat ng meron ako ay dahil sa'yo. I made sure to reach the top para maibalik ka sa akin. I'm sorry if I married Clarita. I'm sorry for making this complicated. Huwag kang mag-alala. Handa akong maghintay hanggang sa matapos na ang annulment namin. Ikaw ba, hihintayin mo ba ako? Pinunasan ko ang luha sa aking mata at hiya na tumango. Kita ko ang pagguhit ng ngiti sa kanyang mukha kaya natampal ko siya sa braso. Ouch, Ania. Hindi ako magiging sweet sa'yo hanggat hindi ka pa opisyal na hiwalay, sagot ko. Nanlumaw siya. Pero annulment will take years, baby. Namula ang mukha ko sa tinawag niya sa akin kaya tumayo ako. Mapera ka naman, di ba? Kapag gusto mo, makukuha mo. Bahala ka na nga dyan at saka iniwan ko na siya sa terasa na may ngiti na sa aking labi. Pinagpatuloy namin ang pagiging magulang ni Rafael sa aming anak. Iyon na lang muna ang aming iniisip. Sa susunod na pasukan, ipapasok kasi namin si Isay sa school at gusto ni Rafael na hindi na ako magtrabaho para marami raw akong oras sa anak ko. Nagtalo pa nga kami noong nakaraang araw pero at the end of the day, ako pa rin itong sumuko at nag-resign sa trabaho ko. Taray, magiging mother and loving lover ka na, Amara, Aniya habang tinutulungan ako sa pagligpit ng mga gamit ko. I am so happy for you, sagot ko. Mag-focus muna sa anak ko. Tama rin naman kasi si Rafael, ani ko. Tama, at saka sobrang yaman na ni Rafael ngayon, no? Parang kailan lang sa magulang pagaling ang mga pera niya. Ngunit ngayon, grabe, dami ng negosyo. Sariling sikap niya yon, proud kong sabi. Siyempre magsisikap si Rafael. Iniwan mo nga naman siya sa mismong birthday mo. Baka na-realize niya kung bakit mo siya iniwan, kaya nagsumikap para makabalik ka sa buhay niya nang walang masumbatan, sabi ni Leila. Napailing na lamang ako sa sinabi ni Leila at tinapos na ang pagliligpit. Nagpaalam na ako sa mga katrabaho ko sa floor bago ko binitbit ang box na dala ko palabas ng kumpanya. Akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag paglabas ko rito, ngunit sa gitna ng paglalakad ko patungo sa waiting shed, napaatras ako nang may humila sa buhok ko. Ikaw, babae ka. Aray, ano ba? Malakas akong sinampal kaya napaupo ako sa semento. Pagtingin ko, nakita ko ang galit na si Clarita. Kasama niya si Tita Diana, mama ni Rafael, na hawak ang braso niya. Nanlaki ang mata ko nang makita si Tita Diana na nakatayo.
Akala ko ba ay hindi na makakalakad dahil sa sakit? Bakit nakatayo yan at maayos naman ang katawan? Tanong ko sa isip ko. That's enough, Clarita, awat ni Tita Diana. No, sigaw ni Clarita. Hindi ko alam kung bakit wala akong laban. Hindi ko nga masabi kung bakit. Dapat ako ang kinampihan mo, Tita Diana, hindi si Rafael, galit na sabi ni Clarita. I still like you for my son, Iya. Ginagawa ko lang yun para mapalapit muli ang kanyang loob sa akin, ani Tita Diana. Nang tumingin siya sa akin, sumama ang tingin niya. At ikaw, tumayo ka dyan. May pag-uusapan tayo. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang hawak ko ang aking pisngi. Sa tagal na ni Rafael sa bahay, ngayon pa ako nakita ni na Tita Diana at Clarita. Ano ang nangyari? Hindi mo ba narinig si Mama? Sumunod ka sa amin, sigaw ni Clarita. Napalunok ako at saka tumayo upang sumunod sa kanila. Sa isang private house kami nagtungo. Kahit natatakot at kinakabahan, sumunod pa rin ako hanggang sa pinaupo nila ako sa isang upuan, katapat lamang nila. Calm down, Clarita. Pag-alo ni Tita Diana kay Clarita, nagigil na sa akin. How can I calm down? Hiwalay na kami ni Rafael. Na-approve na ang annulment namin, galit na sabi ni Clarita. Ang ganun kadali, mas matagal pa ang oras ng aming annulment kaysa sa kasal naming 1 linggo lang. Hindi pa siya naging asawa sa akin dahil sa babaeng yan. Ginagamit niya ang anak niya para maghiwalay kami. Kaya pala, annulled na pala sila ni Rafael, tanong ko sa sarili ko. Hindi ko ginamit ang anak ko para maghiwalay kayo, mariin kong sabi. Kaya huwag mo akong sisihin. Hindi kita sisisihin. Ikaw nga ang nagtungo sa bahay namin sa gabi matapos ng aming kasal. You think wala kang kasalanan? Galit na sigaw ni Clarita. Ginawa ko lang yon dahil ayaw kong mawala ang anak ko, sagot ko, sabay kuyong ng kamao. Kailangan ko ang dugo ni Rafael noon kasi siya ang ama ng anak ko. Wala akong ibang intensyon. Pero nasaan ka ngayon? Diyan, di ba? You lived with him. Nagbahay-bahayan kayo, galit niyang sabi. Binyan pa kami sa lugar na yun kasi naroon pala kayo, mga hampas lupa. I said calm down, Clarita, awat muli ni Tita Diana. Tumingin siya sa akin. Ano ang kailangan niyo sa akin? Diretso kong tanong. At akala ko po ay may sakit ka? Sinabi ni Rafael na hindi ka na makakalakad, tanong ko kay Tita Diana. Of course, nag-acting lang si Tita para makonsensya si Rafael, ani Clarita. Sabay iyak, Tita Diana likes me so much for her son kaya siya umacting na hindi makakalakad. At nag-succeed naman siya, pinakasalan ako ni Rafael. But because of you, nawala ang lahat. Hindi ko maiwasang masaktan para kay Rafael. Nilinlang siya ng sarili niyang aling rosa upang makuha ang gusto nito. Ano ba ang meron sa babaeng ito? Noon, kahit magkarelasyon kami ni Rafael, gumagawa talaga siya ng paraan para mapansin. Walang hiya sa katawan. Mayaman pero hindi afford ang galawan, galit na sabi ni Clarita. Diretsuhin niyo na lang ako, mariin kong wika. Ano ang kailangan niyo sa akin? Kakasabi mo lang, nahiwalay na kayo ni Rafael. Granted na ang annulment niyo. Ano ba ang magagawa ko roon? Tanong ko. Amara, tawag ni Tita Diana sa akin. Noon pa man, hindi na talaga kita gusto para sa anak ko. Alam mo naman yan, di ba? Dinanas mo noon. Gusto mo bang maulit muli yun? Mas lalong kumuyam ang aking kamao. Noong nawala na si Rafael sa buhay mo, alam ko na payapa na ang buhay mo. Hindi mo ba gusto yon ngayon? Hindi ako nakasagot kaya bamantong hininga si Tita. Well, hindi naman ako masyadong masama, Amara. Kung susundin mo lang ang gusto ko. Gusto kong umalis ka sa buhay ng anak ko. Yung anak mo, isama mo dahil ayaw ko ng apo na may dugo ng isang hampas lupa na kagaya mo. Iwan mo si Rafael. Kung pwede, mang ibang bansa kayo. Basta iwan mo si Rafael. Napakasama mong ina, hindi ko maiwasang sabihin yon. What? How dare you? Nasaktan ka ba kasi sinabi ko yon? Sinubukan kong magtapang-tapangan kahit natatakot na rin ako. Gaya ng sabi ko, napakasama mong ina. Ikaw yung tipong ina na gustong kontrolin ng anak. Ayaw mong maging masaya ang anak mo.
Kaya hindi na ako nagtaka kay Rafael noong may relasyon kami kung gaano niya kagustang umalis sa bahay ninyo dahil ganyang klasik ang Aling Rosa. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at sinampal ako ng malakas. Damyugo ang pisngi ko dahil sa lakas ng kanyang sampal, isama pa na may singsing siya sa daliri. Kaya damyugo ang pisngi ko. How dare you, Iya? Ano ang karapatan mong pagsabihan ako ng ganyan? Ginagawa ko lang ito dahil ayaw kong mapunta ang anak ko sa mga babaeng katulad mo. Ano ba ang meron ka, ha? Ano ang mayo offer mo sa anak ko, ha? Walang makukuha ang anak ko sa'yo. Pero ikaw, meron. Ayaw ko na ang pera na pinaghirapan niya ay sa isang kagaya mo mapupunta. Hininggal siya pagkatapos niyang sabihin iyon at may kinuha sa bag niya. Padabog niyang nilapag ang tseke sa lamesa ko, 10 milyon, osat niya. Umalis ka sa buhay ng anak ko. Kasama ng anak mo, umalis kayo. Huwag niyo nang guluhin pa ang buhay ng anak ko. Nanatili lang akong nakatingin sa kanya kaya tingin ko ay nairita siya. Ano, kulang pa ba yan, ha? Sige, dagdagan ko. 20 milyon. Umalis ka. Umalis kang babae ka. Hindi natapos ni Tita Diana ang kanyang pagsigaw sa akin dahil biglang bumukas ang pinto at namilog ang kanilang mga mata nang makita ang galit na si Rafael na pumasok sa private house. Ano ang nangyayari? Bakit nandito ka, Rafael? Ani Tita Diana na namumutla na. Tumigil si Rafael sa paglalakad at hindi makapaniwalang tiningnan ang kanyang ina. Nakatayo ka? Hindi makapaniwala, sambit ni Rafael. Wala kang sakit? Anak, agad siyang lumapit kay Rafael na ngayon ko lang napansin na may pasa na. Ano ang ginawa niya? Let me explain. So, wala kang sakit? Umiyak na si Tita Diana. Si Clarita naman, sa tapat ko, ay ganun din ang reaksyon, namutla na rin. Anak, I can explain. Ginawa ko lang ito gaya ng utos ni Clarita. Wala akong sakit, anak. Pero, shut up, mabilis na lumapit si Rafael sa akin at hinaplos ang pisngi kong duguan. Aray, what happened to you? Hindi na may pinta ang kanyang mukha. Bakit ka sumama sa kanila? Sasanduan pa kita. Rafael, tawag ni Clarita. Rafael, let's explain. Wala na tayo, Clarita. Umalis ka na. Magsama kayo ng Aling Rosa ko. Nagulat ako nang binuhat ako ni Rafael na parang bagong kasal at saka lumabas sa private house. Nalaglag ang pangako nang makita ang mga bodyguards ni Tita Diana na nakahandusay sa sahig. Rafael, shut up. Naiinis ako. Nagbaba ako ng tingin. Sorry is not enough. Mabuti at nakita ka ng kaibigan mo na si Lila na sumakay ka sa ibang sasakyan. Baka tatanggapin mo yung 20 milyon para lang iwan ako. Napatingin ako sa kanya. Poker face ang pinapakita niya ngayon hanggang sa ipinasok niya ako sa sasakyan niya. May mga lalaki rin siyang kasama na nakaitim. Mukhang mga tauhan niya. Hindi ko naman tatanggapin yun. Ani ko nang maupo ako sa backseat. Ayaw kong mawala ng tatay si Isay. Inis niyang sinukli ang buhok niya. 20 milyon lang naman yun. Mas marami akong pera kesa sa Aling Rosa ko kaya huwag mo nang isiping lumayo. Mahahanap din kita. Kinagat ko ang ibabang labi ko upang pigilan ang sarili kong ngumiti. Annulled ka na raw. Congrats. Inis niya akong binalingan. Of course, gusto ko Kapag gusto ko, makukuha ko talaga. Thanks. Anyway, pumasok na ang driver sa kotse. Diretso tayo sa ospital, ha? Bakit sa ospital tayo pupunta? Naghihintay na si Isay sa atin. Tinurong niya ang pisngi ko at ang labi ko. Dapat yan magamot. Pwede naman ito sa bahay lang. Hindi pwede. Strike tone niyang sabi. Ngayong annulled na ako, ibig sabihin lang yun, akin ka na. Ano, pwede na akong maging sweet sa'yo? Pwede na akong yamakap sa'yo? Pwede na akong humilik? At higit sa lahat, pwede na kitang mahawakan. Di ba yun ang usapan? Unti-unting namula ang aking pisngi. At nang sinubukan kong umiwas, hinawakan niya ang aking braso pababa sa aking kamay at pinagsalikop ito. Rafael, huwag mong sabihing nakalimutan mo yon, Amara. Hindi naman sa ganon, pero napasinghap ako at naramdaman ko ang pagtigil sa pagtibok ng puso ko nang bigla niya akong hinapit palapit sa kanya, sabay halik sa aking pisngi kung saan ako nasampal.
Huwag mo yun kalimutan, bulong niya sa tenga ko matapos niya akong halikan sa pisngi. Malilintikan ka sa akin. Seryoso na dinala ako ni Rafael sa ospital at doon pinagamot. Halos hindi na nga ako makatingin sa kanya dahil sa tuwing titingnan ko siya, makikita ko ang seryoso niyang tingin sa akin. Ako itong nasaktan, pero siya itong galit. Oy, sorry na, sabi ko matapos akong magamot. Sumama lang naman ako kasi ayaw ko ng gulo doon sa labas ng kumpanya. Umiwas siya ng tingin sa akin. Hindi mo talaga ako papansinin? Tumigil na nga ako sa trabaho para sa'yo. Tumingin siya sa akin. Really? Oo nga, ngumiti ako sa kanya. Sorry na nga eh. Kahit naman wala ako roon, hindi naman siguro mamamatay tao ang mama mo. At saka, di ko tatanggapin yung pera niya. Tuluyan siyang humarap sa akin. Amara, mahal mo ba ako? Seryoso niyang tanong. Natigilan ako doon. Kahit noong iniwan mo ako at nagkaroon ng anak, mahal mo pa rin ba ako? Bakit mo na itanong yan? Kasi kahit iniwan mo ako noon, hindi pa rin nawala ang pagmamahal ko sa'yo, seryosong sabi niya. Nagalit ako, pero sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Lalo na nang malamang ginugulo pala ni Mama ang buhay mo noon. Kung hindi lang ganun si Mama, baka hindi ka na nawala sa akin. At baka matagal na tayong kasal. Ano ang gusto mong iparating? That I want to marry you. Bigla-bigla siyang naglabas ng singsing. Na ikaw naman talaga ang gusto kong pakasalan noon pa man. Napatitig ako sa singsing. Totoo ba talaga to? Isuot mo. Mas mahal pa ito sa perang inalok ni Mama, ani Rafael. At hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong magsalita. Agad niyang kinuha ang kaliwang kamay ko at isinuot sa isang daliri ang mamahaling singsing. Grabe ka, hindi ko mapigil ang mapaluha. Hindi mo man lang ako hinayaang magsalita. Sinuot agad, dahil wala ka ng takas pa, Amara. Wala kang magagawa kundi pakasalan ako. Bukod sa may anak na tayo, alam ko naman na mahal mo ako. Kaya pakakasalan kita. Pumungay ang kanyang mga mata at nang papalapit na siya sa akin, wala akong magawa kundi ang humawak sa balikat niya at tanggapin ang kanyang labi sa aking labi. Hindi pa nagtapos doon ang lahat. Kahit may singsing na sa aking daliri, hindi pa rin tapos ang isyo ni na Rafael at ang kanyang ina. Kapag lumalabas kami, dumadating siya at gustong makausap ang kanyang anak. Please, Rafael, kausapin mo ako, ani Tita Diana sa parking lot kung saan kakain na sana kami sa restaurant kasama si Isay. Wala na si Clarita. Okay, I kicked her out. Di ko na siya gusto. Para sa'yo, okay? Umatras kami para bigyan sila ng space, kaso nakita kami ni Tita Diana kaya paigtad ako nang lumapit siya sa amin, lalo na sa anak ko. Ikaw ba ang anak ni Rafael? Ikaw ba ang apo ko? Agad yamakap si Isay sa akin dahil natakot siya. Kita ko na nanlumo si Tita Diana sa ginawa ng anak ko. Mama, go home, ani Rafael. Sinasira mo ang lakad namin. Rafael, tawag ko sa kanya. Ayos lang naman. Mas mabuting mag-usap muna kayo ng mama mo. Ay lalakad ko muna si Isay. Mukhang natakot. Hindi ko na tiningnan si Tita Diana at tumalikod na kasama ang aking anak na buhat-buhat ko ngayon. Mama, I want to walk. Binaba ko agad siya at hinawakan sa kamay. Who is she, Mama? She's scary po. Nilinggan ko sila Rafael at Tita Diana na nag-uusap. Ibinalik ko ang tingin ko sa anak ko. She is your Lola. Really? Akala ko si Lola Sonia lang po ang lola ko. Mama siya ng papa mo, kaya lola mo rin siya. Gaya ni Lola Sonia na mama ko. Ang nice, Mama, kasi tuna ang lola ko. Pinakita niya pa ang daliri niya. Ang galing po. Ngumiti ako at saka nauna na kaming pumasok sa loob ng restaurant. Rafael, point of view na natili lang ako rito sa parking lot, kaharap si Mama na magtong-mugto ang mata. 2 buwan ko na siyang hindi pinapalapit sa akin kaya ngayon pa muli siya nakalapit sa akin. Natatakot kasi ako na baka may gawin siyang masama sa mag-ina ko. Kaya I did my best para mawalan siya ng kontrol, lalo na sa mga tauhan niya. Kinumbinsi ko ang mga tauhan niya na lumipat sa akin, pati na rin ang kanyang mga kasambahay. Of course, malaki ang inalok ko. Kaya may pera nga si Mama, wala naman siyang mga tauhang tutulong pa sa kanya.
Hindi ko akalain na magagawa mo ito sa akin, anak, ani mama sa akin. Para lang sa babaeng yon, hindi mo mapapatawad ang sariling ina mo, ang nagluwal sa'yo. Gusto ko lang na matuto ka, mama, na hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo, malamig kong sabi. I know, hamina ang kanyang boses. I know, anak, naging masama ako sa'yo. Ngayon lang ako natauhan. And then, nandito lang ako. Para makita ka, para mag-sorry, at para ibalik na ang mga tauhan ko. At Liv, mama, namilog ang mata niya. Anak, masyado mo nang ini-stretch sa Pilipinas para kunin ka niya. Sumama ka sa kanya. Mama, wala na kami ng papa mo. Bakit ka nag-decide para sa akin? Ikaw lang naman ang nagsabing wala na kayo ni papa. Come on, mama, matanda na kayo. Hindi mo na sana pinakialaman ang buhay ko. Nag-away kayo ni papa dahil doon. Kaya ngayon, uuwi siya para sumama ka na sa kanya, Rafael. At mapapatawad lang kita kapag gagawin mo yun. Kapag sumama ka kay Papa, seryoso kong sabi. Kapag mamuhay ka ng tahimik doon, tsaka lang kita mapapatawad. Nagtungo na ako sa loob ng restaurant matapos kong sabihin iyon at ngumiti nang makita ko ang mag-ina ko na naghihintay sa akin. Papa, yamakap si Cha sa akin pagdating ko. Tiningnan ko si Amara na makahulugan akong tinitigan. Bamantong hininga ako at ibinaling sa labas ang tingin. Nakita ko si Mama doon, nakausap ang isang lalaki. Wala sa sariling napangiti ako. Papa mo, tanong ni Amara nang tumingin din siya sa labas. Oo, iniwas ko na ang tingin ko doon. Kukunin na siya ni Papa. Aalis sila patungong Australia. Nagkaayos na pala sila. Hindi naman matitiis ni Papa yun, aniko at humawak sa kanyang kamay. Huwag na nating silang isipin. Ako na lang ang isipin mo at ang anak natin. Natawa na lamang siya sa akin. At nang dumating ang waitress, sinabi ko na agad kung ano ang order namin. 1 taon ko ring naging karelasyon si Amara. Sa 1 taon na iyon, ginawa ko talaga ang lahat para lang maging worth it akong pakasalan. I shower her with love, sila ng anak ko. Bumawi ako ng todo sa kanila dahil 4 na taon din ang nasayang. 4 na taon din akong wala sa kanila. It was after my daughter's 5th birthday nang pumayag na rin si Amara na magpakasal na kami ng totoo. Yun na yata ang pinakamasayang araw ko dahil sa wakas, may kakasal na ako kay Amara, ang babaeng mahal ko. At sa pagkakataong ito, hindi na hanggang 1 linggo ang kasal ko kundi panghabang buhay. Rafael, saan tayo pupunta? Natatawang tanong ni Amara habang may blindfold na nakatikip sa kanyang mga mata. 1 linggo na mula nang ikinasal kami at parang presko pa rin sa akin ang lahat sa araw na iyon. Hindi ko na sinayang ang pagkakataong ito upang isurpresa muli ang aking mahal. Rafael, natatakot na ako. Bakit ang tahimik? Nataranta na siya. Rafael, trust me. Okay, aniko at saka itinapat ko na siya sa ipapakita ko sa kanya. Are you ready? Ano ba, Toto? 1 linggo pa tayong kasal, baka hihiwalayan kita sa ginagawa mo, biro niya. Hindi yun mangyayari, hindi ko rin yun hahayaan. At saka ko tinanggal ang blindfold sa kanyang mga mata. Hay, ano ba naman to? Napasinghap si Amara at hindi nakapagsalita nang makita ang nasa kanyang harapan. Isa itong helicopter na may pangalan niya. Pina-customize ko yan, aniko at naaliw sa kanyang reaksyon. Ayaw mo ba? Napakurap-kurap siya. Grabe naman yung regalo mo. Helicopter? Oo. May masama ba roon? Ngumuso ako. Ayaw mo ba? Papalitan ko. Siyempre gusto pagputol niya at hindi makapaniwalang lumapit. Ang ganda. Maganda talaga yan dahil maganda ang asawa ko. Hinatak ko muli siya patungo sa akin. Ano, sakay na tayo. Tayong dalawa lang? Si Isay, tayong dalawa lang. Maiintindihan naman yun ng anak natin dahil bagong kasal tayo. Ngumiti ako sa kanya. Tara, sakay na tayo. At napatili siya nang kinarga ko siya na parang bata at saka kami sumakay sa helicopter. Sa unang pagkakataon namin bilang mag-asawa, baka match ako, biro niya habang inilalagay na ang kagamitan sa kanya. Bagong kasal pa tayo, Rafael. Baka mawalan ng ina at ama si Isay. Hindi yan, commendat ako sa kanya.
Kapag tayo, hindi mangyayari yon. Napangiti siya, kaya bago pa niya matapos ang sasabihin, hinalikan ko siya sa labi bago ko inutusan ng pilot na hinir ko na paandarin ng helicopter. I love you, Amara, hinawakan ko ang kamay niyang nanlalamig. Pag-uwi natin, promise, gagawa na tayo ng maraming bata. Sa ngayon, tingnan mo muna ang ibaba. Napakaganda ng lugar. Natatakot nga ako. Bakit ka natatakot? Nandito naman ako, ani ko sabay halik sa kanyang malamig pa ring labi. Ako ang bahala sa'yo. Kaya tingnan mo, huminga ng malalim si Amara bago tiningnan ang ibaba kung saan nakita niya ang magandang tanawin. Napangiti na lamang ako at sakay akap sa kanya. I love you, my wife. More years with you, bulong ko sa gitna ng aking yakap. At nagpatuloy kami sa pagtingin sa mga tanawin kasama ang aking magandang asawa. Wakas, turn non-vat.